scored today. Harper. Boy, he does it at his speed. Unahin natin ang Game 6 bakbakan ng Detroit Pistons versus Cleveland Cavaliers sa home court ng Cavs mga kaibigan, kung saan isang panalo na lang sana ng Cleveland para makaakyat na sila sa Eastern Conference Finals. Yun nga lang natalo pa sila ng visiting team, bumawi ang Pistons sa tatlong sunod na pagkatalo nila. Well, dahil sa panalo ng Detroit Pistons ay may Game 7 pa ang series na ito nagaganapin sa home court ng Pistons. Paniguradong mainit na laban ang mangyayari sa Game 7 nila, parehong may lakas ang dalawang grupo kaya hirap sabihin kung anong team ang mananalo sa huli at lalaban sa East Finals Conference. Win or go home situation para sa magkabilang kupunan. Kayong mga kaibigan, sa tingin nyo Pistons win ba o Cavs win? Mag-comment lang. Sa kabilang banda naman po Game 6 rin ng San Antonio Spurs kontra Minnesota Timberwolves. Kung saan tinapos na nga ng Spurs ang Wolves dito sa Game 6, hindi sapat ang lakas ng Minnesota para manalo sa series na ito. Malaking kawalan talaga ang pagkawala ni Donte DiVincenzo sa Wolves, at hindi rin gumana sa series na ito si Julius Randle mga kaibigan. Nagaya ng sinabi na natin na sa kanya nakasalalay ang tagumpay ng Minnesota kontra sa Spurs. Umiscore lang ng 3 points si Randle sa Game 6, ito talaga ang malaking dahilan kaya natalo sila. Struggle malala ang Wolves forward. Well, bawi na lang next season, susunod na si Ant-Man sa Boracay. Dahil sa panalo ng San Antonio Spurs sa Wolves ay sila na ang makakalaban ng Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Ito na yata yung pinakamagandang playoff series matchup na makikita natin ngayong season. Paniguradong ipatitikim ng Spurs ang buong lakas nila dito kontra OKC, na hindi nila natikman sa series kontra Suns at Los Angeles Lakers na parehong nilampaso lang nila. Mainit na bakbakan ito, na sa mga hindi pa nakakaalam mga kaibigan, dinamina lang naman ng San Antonio Spurs ang Oklahoma sa kanilang mga nagdaang regular season games this season. Lahat ng panalo pa nila ay abante ng 10+ points ang Spurs, ibig sabihin kayang-kaya nilang pumalag sa defending champion. Pero syempre alam naman natin na iba ang playoff sa regular season. Best of 7 series ang laban dito, makikita kung anong team ang mas malakas. Parehong malalim ang lineup ng magkabilang kupunan kaya matinding salpukan talaga ang mangyayari sa magiging tapatan nila. Pinaniniwalaan ng maraming fans ngayon na itong grupo ng San Antonio ang dudurog sa grupo ng dating champion. Sinabi rin dito ni Steven Castle na kilalang-kilala naman na daw po nila ang team ng OKC, malakas ang Thunder pero mataas daw ang paniniwala nilang kayang-kaya nilang talunin ang Oklahoma. We're not even thinking about that right now. I mean, the games ahead are totally different games. You know, they're rolling right now. They've won 8 straight, so they're the defending champs. We know it's going to be tough to knock them off, but I think we're pretty confident we can do it. Para sa akin ang masasabi ko ay makakahanap ng katapat si Wemby dito, kasi may Twin Tower ang Thunder, ito yung nakikita kong advantage ng OKC. Pero syempre nakadepende pa rin naman yan kung papaano handle ng Allen ang depensa ng Thunder sa kanya. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa tapatan ng Oklahoma City Thunder kontra San Antonio Spurs? Mag-comment lang po. Bago tayo magpatuloy sa sinabi ng Warriors GM tungkol sa plano nila next season, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ng Warriors GM sa kanyang naging interview kanina mga kaibigan. Tungkol po ito sa kung ano ang magiging galaw nila para palakasin ang Warriors next season. Kung saan sinabi po ng GSW General Manager na kumbaga talagang gagawa sila ng malaking trade, kukuha sila ng superstar na makakatulong kay Stephen Curry. Kaya daw po nilang bitawan ang ilang future picks nila para sa superstar kagaya kay Giannis Antetokounmpo, na pinakamatunag na manlalarong kukunin nila via trade. Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon ni Draymond at Butler, na alam naman nating isa sa kanila ang posibleng mawawala sa Warriors kung sakaling kunin nila ang Bucks superstar. Kung saan lumalabas na si Dre ang mawawala sa kanila dahil sa player option sa kontrata ni Dre. Sa madaling sabi, hindi nila sigurado kung mananatili si Green sa kanila. Tungkol kay Butler naman, sinabi ni Mike na ibabalik nila si Jimmy sa team next season.
Ibig sabihin si Dre ang posibleng mabitawan nila para sa sinasabing star na ipapalit. Well, walang safe sa Warriors na matrade maliban kay Stephen Curry kaya tingnan na lang natin.